Sa normal na kalagayan ng isang demokrasya, hindi po sana natin kinakailangan na tayo mismo ang magproprotesta sapagkat meron tayong kinatawan sa Kongreso. Ngunit sa ganitong kalagayan ng ating mga congressmen ay para pong mistulang bayaran na rin ng Malacanang tulad ng mga ibinunyag ni Father Ed Panlilio na nang sila'y pinatawag sa isang almusalan o breakfast conference sa Malacanang. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng isang supot at ang laman ng supot na yan ay kalahating milyong piso. Sila po yung mga 200 na mga gobernador at 200 na mga kongresista at na po napagtanto na hindi natin maasahan ang ating mga congressman na siyang kakatawanan ng ating kakatawanin ng ating o kakatawan sa ating pong mga saloobin, sa ating pong mga aspirasyon, sa ating pong tinig. Na sila hindi natin magiging tinig sa loob ng Kongreso, kundi sila ay magsisilbi pang tinig ng Malacanang upang supilin ang ating pong tinig at upang enforce o ipatupad ang kagustuhan ng Malacanang. Mukhang mali po yan. Kaya nga po yan, House of Representatives, bahay na mga kinatawan. Ang mga congressman ay dapat kinatawan. Yan po ay tauhan natin. Tauhan ng mamamayan. That is my congressman. Ang ibig sabihin, yan ay aking tao. Tao ko sa Kongreso. Sa Kongreso. Yan ay pwede kong utusan, pwede kong sabihin kung ano ang aking gusto. Pwede kong sabihin na ayaw ko yung automation o ayaw ko yung militarisasyon. Ngunit ang nangyayari po, ang congressman ay mga boss at sila po ang nakikinabang sa mga tinatawag na largesse o mga kapakinabangan dyan po sa gobyerno. Ngunit tayo, hindi po natin isusuko yung ating puntinig. Kung hindi po gusto ng congressman na dalhin ang ating puntinig, tayo ang magdadala ng ating tinig. Tungkulin po natin na dalhin natin ang ating tinig, hindi lamang sa Kongreso, kundi sa lahat ng sangay ng gobyerno sa sama-sama nating pagkilos. Ang aking tingin, sa tuwing magkakaroon ng SONA, dito natin mapaparamdam. Hindi kayang supilin to, hindi kaya ng automation, hindi kayang magikin ng mga Commissioner Garciliano, hindi kayang magikin ito o takutin ng military, sapagkat hindi naman nila pwedeng barilin ang tao na sapagkat kanya lamang iniingay ang kanyang batya o kanya pong kinakalampag yung kanyang kaldero, ay siya po'y kinakailang barilin na o siya po'y kinakailang hulihin na sa sala ng subversyon. Hindi po mangyayari yan. At habang yan po'y ating kinakatakutan, pinapayagan po natin na tayo apihin. Ang unang tungkulin po natin ay huwag po tayo matakot at ipaglaban natin ang ating karapatan. Sa darating na alas 3 ng hapon ng July 27, napakadali lamang po ang ating tinitignan na pamamaraan ng protesta. Kukuha po tayo ng kahit na anong uri ng kaldero, timba, o lahat ng isang uri ng maaaring gumawa ng lumikha ng ingay, ating pong kakalampagin alas 3 ng hapon sa 27 July. Ito pong darating na ika-27 ng Hulyo. Kahit saan po tayo, kahit na nandyan tayo sa Laguna, dyan sa Binyang, sa Baliwag, sa Bulacan, sa Rizal. Abay, lahat po yan makakarating sa Maynila, yung ingay na yan. Lalo tigit dyan po sa Cavite, napakahilig po nila mag-kuitis dyan. Magpalipad po kayo ng kuitis, kung maaari, iasinta na ninyo sa Kongreso. At sana doon sa loob ng Kongreso pumutok yung inyong mga kuitis na yan. Hindi po naman namin kayo inuutusan, lumusob kayo sa Kongreso at inyo nang asintahin yung inyong mga kuitis doon po sa mga congressman ninyo. Ngunit po inyo pong gagawin yan, abay kayo po ay aking sasaluduhan. Ngunit hindi po namin kayo inuutusan gawin yan. Ang atin lamang hinihiling sa inyo, gumawa po tayo kahit anong uri ng ingay, alas 3 ng hapon o magsimula ng alas 3 ng hapon sa 27 ng Hulyo sa araw ng SONA upang iparamdam natin kay Ginang Macapagal Arroyo na hindi po natin pinapayagan na tayo ay kanyang linlangin, tayo ay kanyang paglaruan, tayo ay kanyang lokohin at tayo ay kanya na namang ibenta sa kanya pong pagnanais na maging isang Pangulo na walang hangganan ang kanyang termino. She wants to be a perpetual president. Let her be a perpetual president of her own
piggery, not the Philippine Republic. Ako po si Waldy Carbonell.